Kinontra po ni Senator Bam Aquino ang panukala na magkaroon ng ban sa ilang pong online games. Kasunod po yan ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Iginit niya na wala raw koneksyon ang video games sa school shooting para gawing buntungan. Buntungan ng sisi. Dagdag pa niya, mas maigi pa raw kung hihigpitan ang pagbabantay at mga panuntunan pagdating sa access sa mga bata sa video games. Ang palasyo naman, open po sa proposals ng pag-restrict o pag-ban ng ilang violent online games. Samantala, hindi pa raw masabi ng palasyo kung resonable ang pagpapatupad ng ban ng cellphone sa lahat ng public schools sa isang lungsod doon sa Cebu. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maganda naman daw ang layunin ng LGU pero hindi na niya masabi kung akma ba ang penalty na kasama ng utos na iyan. Actually, ang sinasabi ni Jose Castro doon, ang hindi siya sigurado doon sa penalty, hindi doon sa total ban. Kasi 'di ba parang ang sinasabi ng Southern Cebu LGU na kapag nagdala daw ng cellphone doon sa paaralan, iko-confiscate yun tapos isasauli after the school year. After 1 year. O Diba? after the So parang school ang year end. tagal. Sa Dumanhog yun. Dumanhog Cebu, Oo. yes. Nakausap ni Oo. ating kapatid Cheryl Cosim sa One Balita Pilipinas, yung mayor po na yun kanina. At admittedly, very very strict yung yung panuntunan niya o yung kanya mga rules na inilagay dahil talagang concerned siya do sa level ng edukasyon at pag-aaral ng mga bata even before nangyari ito. May concern na siya, in fact nga daw, hindi niya pinag-summer recently yung mga bata. Talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral kasi nga medyo hindi maganda yung mga numbers na nakita niya. So nangyari pa ito, yung mga pag-ban niya nung ay tinuloy na niya. 'Di ba? Pero medyo yun kung after 10 months pa makukuha yung cellphone na medyo matagal yun. Oo. Kaya hinihintay nila kung may mga magrereklamo ng mga magulang, ng mga estudyante. Kasi importante din ngayon yung mga cellphone. And yun nga, after the end of the school year pa makukuha. Yes. ng mga magulang. Pero ako kasi umiinit din talaga yung ulo ko pag may nakikita akong estudyante na habang nagtuturo ako, yung nagsa-cellphone sila, nakakainit naman talaga ng ulo. Kasi hindi nakikinig sa'yo. So, I've been watching mga series and docu po ng mga estudyante sa ibang bansa na mga elementary at saka middle school bawal din doon ang cellphone kapag sa ibang bansa kapag nagkaklase. Pero dinedeposit nila yung cellphone nila somewhere. Correct. And they will take it again pagpa-uwi na sila. Because it's an important tool kasi. So feeling ko dapat i-tweak lang ng konti ng LGU. Wag naman after isang school year. Oo, I tama think naman. doon sa learning time, okay lang na wala yan. Okay lang Nakafocus ka yun. doon. Kasi yun nga yung concern nung mayor na yun eh. Sabi niya, paano yan? Nauubos kasi yung oras sa cellphone, hindi nakikinig. Pwede Tapos, naman yung kasi utak nandun na sa cellphone. yung cellphone ipasok sa loob ng bags. Tapos kung konti lang yung estudyante, palagay nyo yung bag doon sa harapan, yung malayo sa mga estudyante para nakafocus ang nasa desk lang, notebook, tsaka ballpen, tsaka yung libro na kailangan. Samantalang nung bata ako, wala namang ganyan, di ba? Pero, Ako rin naman. pero, distracted kami. Alam niyo kung saan? Oy, aminin niyo to, ha? Ano? Saan? Kasulatan sa little pieces of paper, pasapasahan kayo Ay, ng oo. mga messages. Sorry, busy ako sa flames. Yung flames. Diba? Flames. Talking. Oo. Talking mismo. Ako din, talking din. Oo, lagi akong nalilista sa noisy eh. So again, ang amin lang pong first before kami mag-break, yung paalala lang namin sa mga magulang na of course kayo po yung may mga teachers saka kayo may karapatan na gabayan yung mga estudyante natin kung ano po ang dapat gawin. At sa mga estudyante naman, tigilan na po yung copycat ha. Pinapaalala ko na po ito sa inyo. Hindi na po magandang maging ehemplo na lahat kayo ay magbabanta sa social media para po mawala ng pasok. Okay? Ano rin yan? Paano kung Boy Who Cried Wolf? Dapat alam nyo na yung storya dahil kung nag-aaral kayo, alam nyo kung ano yung sabihin ng Boy Who Cried Wolf. Paano kung totoo na yung danger? So, walang maniniwala sa inyo. Diba? So, iwasan niyo po yung copycat. Hindi po maganda yan. Tsaka maganda na mag-aral kayo kaysa mag-absent o kaya mawala ng pasok.